Magugulat ka, pero araw-araw gumagawa ang utak mo ng mga alaala na hindi naman talaga nangyari at bilib na bilib ka pa riyan kasi ginagawa niya yan ng napakakumbinsido. Putangina, di mo na nga masabi kung alin ang totoo o kasinungalingan. Hoy, makinig ka, ang alaala mo, gago, hindi yan parang video recording ng mga nangyari, kundi isang rekonstruksyon na binubuo ulit ng utak mo mula sa mga piraso, dinudugtungan pa niya yung mga kulang na pyesa agad-agad. Kapag may inaalala ka, nag-a-activate ulit ang mga neuron mo sa parehong pattern pero bawat beses, iba na ng kaunti, nagdadagdag ng bago, nagpapalit ng dati, at hindi mo man lang napapansin yung panloloko. May ginawang eksperimento ang mga siyentipiko, pinakitaan nila ng litrato ng kabataan ng mga tao, pero isa doon, dinuktor nila sa Photoshop, nagdagdag ng pangyayari na imbento lang. 70% ng mga hinayupak pagkalipas ng isang linggo, natatandaan pa yan ng detalyado. Ang nakakaloko pa rito, hindi lang basta oo, nangyari yan, ang sinabi nila. Kinuwento pa ang detalye kung ano ang naramdaman, ang suot, ang panahon, samantalang lahat ng yan, lintik, gawa-gawa lang ng sarili nilang utak. Kinukuha ng utak mo ang isang bahagi ng tunay na alaala, hinahalo sa nakita mo sa pelikula, sa mga ikinwento sa'yo, sa mga inaasahan mo, tapos ilalabas niya yung cocktail na, ang buong akala mo, ganito talaga nangyari. At ang pinaka-tangina rito, habang mas madalas mong inaalala ang isang pangyayari, mas lalo itong nagiging baluktot kasi ang bawat alaala, hindi yan parang file na binabasa lang, kundi rewrite na binabago pa. Tangina, grabe to. May umamin sa pagpatay kahit hindi sila ang gumawa. Kasi pinaniwala sila ng mga investigador na sila yun. Kaya ayon, naaalala nila ng buong buo. Sa US, Putangina, may isang lalaki na in-interrogate ng 16 na oras. Pinipilit nilang ipasok sa isip niya ang detalye ng krimen. Pinakitaan pa siya ng mga pekeng ebidensya. Kaya ayon, bumigay ang isip niya at gumawa ng maling alaala na pinatay niya daw ang jowa niya. Ang linaw pa daw ng pagkakaalala niya, paano niya hinawakan ang kutsilyo, paano bumagsak ang biktima, pati anong ingay daw. Leche, nasa ibang syudad pala siya nung pinatay ang babae. Pinatunayan pa yan ng CCTV. Tinatawag yan ng mga psychologist na implanted memories. Mas madaling gawin yan kaysa sa akala mo, lintik. Kailangan mo lang ng taong may otoridad na ipilit na nangyari talaga ang isang bagay. Tapos, ang utak mo na ang bahala magbuo ng sarili mong alaala. Mas madali yan gawin sa alaala ng kabataan mo. Kasi, kupal, habang tumatagal ang isang alaala, mas maraming beses na override. Mas maraming imbento, kaya mas mabilis tatanggapin ng utak ang bagong bersyon ng pangyayari. May mga eksperimento pa nga kung saan sinabi sa mga matatanda na naligaw sila sa mall nung bata. Pagkatapos ng isang buwan, Putangina, 25% sa kanila ang naaalala yun. Lahat ng detalye at emosyon na wala naman talaga. Pinatunayan ng Project Innocence sa 70% ng mga inosenteng nakulong ay dahil sa pagkakamali ng mga testigo. Pucha, akala nila alam nila ang mukha ng salarin pero niloko lang pala sila ng sarili nilang alaala. Pucha, ito ang nakakagago, may milyon-milyong tao pala na sabay-sabay may maling alaala at yan ang tinatawag na Mandela Effect. Kasi nga, ang dami niyong pare-pareho ang naaalala pero Putangina, iba naman pala talaga. Milyon-milyon ang nagpupumilit na sumumpa na namatay raw si Nelson Mandela sa kulungan noong dekada 80, tanda raw nila ang balita at mga talumpati ng huling parangal. Pero, gago, nabuhay pa siya hanggang 2013 at naging presidente pa ng South Africa. Ang dami ring gago ang tanda raw ng linyang Luke, ako ang tatay mo, sa Star Wars. Pero Tangina, hindi yan kailanman sinabi ni Darth Vader. Ang totoong linya? Hindi, ako ang tatay mo, at pwede mong i-check yan ngayon na mismo. Naaalala rin ng mga gago na may kurba raw sa letrang F ng logo ng Ford. Naitim ang dulo ng buntot ni Pikachu at si Lolo sa Monopoly may salamin sa isang mata. Pero puta, wala ni isa dyan ang nag-exist kailanman. Ang paliwanag ng mga siyentista, pinupunan daw ng utak mo ang mga butas gamit ang loika. Kumbaga, mayaman, so dapat may salamin sa isang mata. Electric Pokemon, so dapat may itim na dulo ang buntot parang cable. At ganyan, milyon-milyong utak ang pare-parehong gumawa ng conclusion, puta. Kaya, gago, ipinapakita nito na ang alaala mo ay hindi lang personal na bagay kundi isang panlipunang konstruksyon. Nauhubog yan sa mga usapan, memes, at sa kolektibong usapan. Kaya sabay-sabay kayong pwedeng makaalala ng puro kalokohan, Putangina. Ang mas nakakagago pa, handa pa silang makipag-away at magsapakan para lang ipagtanggol ang maling alaala nila. Kasi sa utak mo, Tangina, totoong-totoo. Putangina, grabe talaga, pero ang testimonya ng saksi sa korte ang pinakawalang kwentang ebidensya. Kasi, hayop, ang mga tao, sobrang sigurado sa sinasabi nila kahit hindi naman talaga nila nakita. Sa mga eksperimento, may ipinapakita silang video ng aksidente. Tapos tinatanong nila, gaano kabilis ang takbo ng mga sasakyan ng bumangga. Sa iba naman, gaano kabilis ang nagkabungguan. Yung unang grupo, 20% ang idinagdag sa bilis na sinabi dahil lang sa salita. Ang nakakagago pa, pagkatapos ng isang linggo, tinanong sila kung may nakita silang basag na salamin sa video.
Yung mga sinabihan ng bumangga, 3 beses mas madalas nilang naaalala yung salamin, kahit wala naman yun doon, punyeta. Isang salita lang sa tanong, nagbago na ang alaala. Kasi ang utak, pinupunan ng eksena base sa inaasahan, kung bumangga, malakas ang impact, dapat may salamin. Ayun, naaalala mo na ng malinaw. Shit, kapag ang pulis nagpakita ng mukha ng mga sospek sa saksi, pwedeng ang utak niya, ang tandaan yung nasa picture, hindi yung nakita niya sa krimen. Tapos, putanjay na, ipipilit niya na yun nga ang nakita niya. May mga kaso pa nga, 10 taon na kulong ang tao dahil sa saksi na 100% sigurado. Tapos, napatunayan ng DNA na wala naman palang kinalaman ang gago, ni Anino wala. At ang pinakababoy na parte, imposibleng makumbinsi ang saksi. Patuloy siyang maninindigan sa kwento niya dahil sa utak niya, naging totoong pangyayari na yan na naaalala niya habang buhay. Puta. Putanjay na, natulala ako nang nalaman kong tuwing inaalala mo ang isang bagay, binabago mo pala yan. Ang pagkuha ng alaala kasi ay parang nire-record mo lang ulit na may bagong impormasyon, putareges. Ang tawag ng mga scientist dyan ay reconsolidation. Kapag gumagana ang neural network mo sa pag-alaala, nagiging unstable ito at hinihigop ang lahat ng nasa paligid. Kasama dyan ang kasalukuyan mong emosyon, kaisipan, at kapaligiran, lintik. Kung naaalala mo ang masayang moment pero putreges, bad trip ka, may encode yan ng negatibo. Sa susunod, hindi mo na matatandaan yan na kasing saya noon. Literal na lumalabo ang memorya sa kakagamit, buwisit. May isang experiment kung saan pinaalala sa mga tao ang isang traumatikong pangyayari. Tapos agad silang pinaglaro ng Tetris. Shit, pagkatapos ng isang buwan, yung mga alaala hindi na gaanong matindi o nakakatakot. Kasi, nire-rewrite lang ng Tetris yung emosyonal na parte, lintik. Kaya po Tanjay na, mas madalas mong ikwento ang isang istorya, mas lalong nalalayo yan sa orihinal. Bawat pagkwento ulit, bagong version na. Dinadagdagan ng kung ano-ano, tinatanggal ang ayaw mo, at nag-iiba ang diin, leche. Ang alaala mo sa first kiss, graduation, o importanteng usapan, version 27 na yan. Na-edit na para sa kasalukuyan mong pagtingin sa sarili. Yung orihinal, wala na, nawala na ng tuluyan. Kaya tandaan mo, gago, hindi mo naaalala ang nakaraan mo. Ang naaalala mo ay yung huling beses na inaalala mo yan. Iba na yung istorya. Ang talambuhay mo ay kathang isip ng utak mo, hindi yan dokumentaryo, lintik ka. Mag-subscribe ka sa channel at siguradong maluloka ka ulit, putareges.